Naimbag ni Aldaw kada kayo aming kakabsat and welcome back to my channel. Congressman Ferdinand Alexander A. Marcos, 1st District Representative ng Ilocos Norte at anak ni President Bongbong Marcos, ay hindi na po nakatiis at naglabas na ng kanyang saloobin tungkol dito sa meltdown ni Vice President Sara Duterte. Babasahin ko po yung statement ni Sandro Marcos at himayin po natin ang mga ibig sabihin ng anak ni President Bongbong Marcos para kay VP Sara. Umpisa po ng statement. For all this time, I have held my tongue out of respect for the Vice President, given the mandate she was given and the responsibility which her office holds. However, as a son, I cannot stay silent while she threatens to exhume a former president and behead an incumbent one. Besides, her bizarre temper tantrum has been condemned by a nation horrified from such displays of insensitivity towards the dead and cruelty to the living. Forget that the objects of her derisions are dear to me, but I would also be remiss in my responsibility as an Ilocano representative if I didn't voice out my disdain at the abhorrent comments she so carelessly uttered. I can ascertain that my emotions are shared not only by my kakailyan in the North, but across the country. For his part, the President had not said anything against her that can be remotely construed even as a mild rebuke against her tirades. He even advised me to uphold my disappointment and refrain from making a statement. However, one must draw the line at some point, and it is frankly long overdue. Going ballistic was perhaps the self-therapy she prescribed for herself, but she crossed the line, leaving the civic and civil space in which disagreements can be rationally argued. Let this be an opportune time to remind ourselves that we mustn't take our mental health for granted, and that above all else, I sincerely hope she is okay. Ultimately, her success, like the President's, will be the success of our nation as a whole. May she find the peace of mind and mental clarity that seems to be eluding her. Agyamanak. Dito lang talaga ako bumibilib sa Marcos family, lalo na sa mga anak ni President Bongbong Marcos at ni First Lady Lisa Marcos. Andoon, kitang-kita mo yung breeding na kahit na mag-call out ka na, pero andoon pa rin yung paggalang. Natandaan niyo yung statement ni Governor Matthew Manotoc kung saan pinagtanggol naman niya ang kanyang inang si Amy Marcos laban sa mga tirada nitong si VP Sara. Tumitira sila, nilalabas nila yung kanilang sama ng loob, pero nandoon pa rin yung paggalang. Kahit na binabalahura na ang pamilya nila, hindi nawawala ang paggalang nila. Kung hindi man doon sa tao, doon man lang sa posisyon na hawak-hawak ni Sara Duterte. Kahit na sinong anak, kapag ganyan masyado ng niyuyurakan, binabastos ang pamilya mo, ang lolo mo, ang tatay mo, hindi ka ba naman papalag? Nakita niyo yung unang salita ni Sandro Marcos? Sa lahat ng oras na to, pinigilan niya ang kanyang dila na huwag magsalita alang-alang sa respeto kay Vice President Sara Duterte. Dahil nga sa ibinigay ng taong bayan na mandato. So doon pa lang, nire-respeto ni Sandro Marcos yung posisyon as the Vice President na wala kay Sara Duterte. Wala siyang pakialam. Talagang mamimersonal siya. Makapanira lang siya. At bakit naninira si Sara Duterte? Para pagtakpan, obviously, yung mga katiwalian, yung mga anomalya na naglalabasan at nahuhukay ng Quadcom, yung confidential funds, yung paggasto sa pera ng taong bayan na pilit nililihis ni Sara Duterte.
panay ang labas niya ng press conference. Papansinin ninyo, ang mga press conference niya, puro naman paninira. Puro paglalabas ng mga kasiraan daw ni President Bongbong Marcos at ng gobyerno nito. Samantalang siya ay hindi niya masagot yung mga kailangan niyang sagutin sa taong bayan. So hindi tuloy siya makampihan ng taong bayan dahil kitang-kita ng majority ng mga Pilipino na lahat ng ginagawang ito ni Sara Duterte ay pantatakip lamang para hindi maungkat, para hindi mapag-usapan yung kanyang mga dapat sagutin sa taong bayan, na akala niya ay basta na lang kakalimutan ng taong bayan yung mga dapat niyang sagutin. Hindi. Sa hinaba-haba ng mga sinasabi niya, kung ano-ano ang kanyang ibinibintang kay President Bongbong Marcos, kung ano-anong mga pambabatikos ang kanyang sinasabi, na hindi marunong ang nakaupong presidente ngayon, na akala mo ba siya ang sagot, na siya ang pinadala ng langit para maging sagot sa lahat ng problema ng bansa, not knowing na siya at ang pamilya niya ang nagiging ugat ng problema ng Pilipinas ngayon. Kahit na yung oposisyon o yung kampo ni ex-Vice President Leni Robredo ay hindi umabot sa ganito katoxic ang atmosphere ng politika. Nangyayari itong lahat ng kaguluhan na ito nang dahil sa kampo ni Duterte. At itong huling ranting nga ni Sara Duterte na ipahuhukay niya ang labi ni Apo Lakay at pupugutan niya ng ulo si President Bongbong Marcos. Huwag na nating isama pa nung kanyang si President Bongbong Marcos. Yan ba ang dapat sabihin ng isang taong matino? Vice President ka pa man din. Wala ka ng pakialam. Banat ka ng banat sa bagay. Sino ba ang tinatamaan nito? Kung di si Sara Duterte mismo. Nakita nyo naman, ang kanyang trust rating ay pababa ng pababa. At ang mga pro-Duterte ngayon, sinasabi sa survey, ay 15% na lang ng adult Filipinos. Akala ni Sara Duterte, mas kakampihan siya ng taong bayan kapag naglabas siya ng ganito mga ranting niya, na imbis makatulong sa kanya, ay lalong naglubog sa kanya sa kahihiyan. Nagiging laughing stock na po si Sara Duterte ng buong bansa. Well, sa mga supporters niya hindi. Iilan na lang yan. Napakadami mga pro-Sara Duterte ang kumalas na ng suporta sa kanya. Kung noong mga dati niyang press conference, yung kanyang hindi pagsipot sa Quadcom, yung kanyang pilit na nililihis ang issue, marami na po mga pro-Sara ang bumitaw ng suporta sa kanya. Di lalo na ngayon, tayo mga Pilipino, ang taas ng ating paggalang sa ating mga namayapa. At hindi natin iisipin, kahit na anong galit natin sa isang tao, ay pag-iisipan mo siya ng masama, let alone pupugutan mo pa ng ulo. So ang sumunod na sinabi ni Sandro Marcos, however, as a son, siyempre po, kahit na sinong anak, hindi makakapagtiis at hindi makakapagtimpi, lalo na kung sumusobra na yung pambabatikos ng isang tao porke hindi sila pinapatulan. Yan press conference ni Sara Duterte. Bakit ba siya nag-rant? Dahil lang sa sinabi ni Bongbong Marcos na I felt I was deceived, na ako ay nalinlang, na itong banat naman ni Sara Duterte ay napakadaming oras nitong si Bongbong Marcos para patulan siya ay nalinlang o siya ay nabudol. Hindi naman magsasalita si Bongbong Marcos kung walang nagtanong sa kanyang press. Hindi nga niya pinapatulan lahat ng mga ranting nitong si Sara Duterte. Tapos sasabihin ng mga pro-DDS, naglabas lang ng hinaing si Sara Duterte, nayanig na daw ang buong Pilipinas. Nagkakamali kayo dyan. Nayanig si Sara Duterte dahil lang sa salitang deceived ni President Bongbong Marcos. Nalinlang. Then ang labas ng sinabi ni Bongbong Marcos ay manlilinlang si Sara Duterte, manloloko, mambubudol. Bumalik kayo sa mga nakarang ilang buwan. Nung bumitaw si Sara Duterte sa Unity, nung sinabi niyang hindi sila magkaibigan ni Bongbong Marcos, yung sinabi niyang ginamit lang sila ni Bongbong at ni Amy Marcos. Ngayon, pati yung kanyang best friend na si Amy Marcos ay inilalaglag niya na. Pero, as usual, hinihintay pa natin ang mga pahayag ni Amy Marcos tungkol dito sa sinabi ni Sara Duterte na ipahuhukay niya ang bangkay ni Apo Lakay. Huwag na nating isama yung pupugutan ni Sara si BBM ng ulo dahil walang pakialam si Amy Marcos doon.
Pero di ba sinasabi ni Amy, I am my father's daughter. Ito ang pagkakataon mo, Amy Marcos, ipagtanggol mo si Apo Lakay sa kabastusan nitong si Sara Duterte. Dahil sa kultura nating Pilipino, hindi katanggap-tanggap ang pambabastos ni Sara Duterte sa isang namayapa na. Sa kanya kaya niyo sabihin na ipahuhukay niya yung labi ng kanyang lolo at isasaboy niya sa dagat. Hindi kaya manggalaiti sa galit itong si Sara Duterte? Tapos pagtatanggol ng mga DDS, figure of speech. Asa ng figure of speech doon? Tahasang sinabing puhukayin yung bangkay, isasaboy sa West Philippine Sea. Naisip niyang pugutan ng ulo si Bongbong Marcos dahil hindi ibinigay yung relo sa bata. Ay, teka muna, hindi po bata yung sinasabi ni Sara Duterte. Ang pagkakaalam ko, isang graduating cadet yung humingi daw ng relo kay PBBM. Nung hindi binigay ni PBBM, di sana si Sara Duterte ang nag-abot ng kanyang relo. So hindi po bata, tulad na sinasabi ni Sara Duterte, hindi batang paslit ang nanghingi ng relo ni PBBM. So sa kanyang pambabalahura sa patay at sa ama ni Sandro Marcos, kahit na sino, hindi na makakapagpigil. Dahil sabi nga ni Sandro Marcos, I cannot stay silent while she threatens to exhume a former president and behead an incumbent one. Besides, her bizarre temper tantrum has been condemned by a nation. Totoo po yan. Yun na lang mga DDS ang natutuwa sa sinabi ni Sara Duterte. The rest of the country condemns Sara Duterte sa kanyang mga walang pakialam at hindi inisip na mga pahayag. Dahil para kay Sara Duterte, personalan ang lahat. Sabi pa ni Sandro Marcos, kalimutan natin na ang tinitira ni Sara Duterte ay ang kanyang ama. Pwedeng manahimik si Sandro Marcos yan. Dahil yun naman po ang kanilang breeding. Ay nako, talking of breeding, hindi po talaga nabibili ang breeding. Kahit na anong yaman mo, kung ikaw ay walang breeding, wala ka talagang breeding. Dahil sabi nga nila, ang buhaya, damitan mo ng ginto, buhaya pa rin. So kahit na pinigilan ni President Bongbong Marcos ang kanyang anak na magsalita at pabayaan na lang, pero alam ni Sandro Marcos na meron siyang responsibilidad as an Ilocano representative at kailangan niyang magsalita. Pero ang sabi ni Sandro, Sara Duterte crossed the line. Sumobra na po si Sara Duterte. And frankly, it is long overdue dahil sa dinami-dami ng mga press con na ginawa ni Sara Duterte ng mga pambabatikos kay President Bongbong Marcos na nahimik lang po sila. Pero ngayon, sumobra na po si Sara Duterte. So ang sabi niya, let this be an opportune time to remind ourselves that we must not take our mental health for granted. Dahil totoo naman, kung napanood nyo yung rantings ni Sara Duterte, para po siyang wala na sa sarili. Iba na po ang takbo ng kanyang pag-iisip. Kitang-kita po natin that there is something wrong with the mental health of Sara Duterte. And yet, sabi ni Sandro, I sincerely hope she is okay. Nakita nyo na? Kahit na ano na ang iniisip ni Sara, pahuhukay ang lolo niya, pupugutan ng ulo ang kanyang ama. Pero umaasa pa rin si Sandro Marcos that Sara Duterte will be okay. That is a true gentleman. That is what breeding is all about. At panghuli, sinabi niya, may she find the peace of mind and mental clarity that seems to be eluding her. Ano ba to? Sa Tagalog, parang tinakasan na ng bait. At sana makakita ng peace of mind si Sara Duterte. Kaya lang, kung ikaw ay isang taong tinakasan ng bait, mahihirapan ka ng makahanap ng peace of mind. Dahil iba na po ang likaw ng utak mo. We hope and pray na wag sanang ganun si Sara Duterte. But the way things are going sa kanyang mga rantings, parang meron na ngang nagbago. What are your thoughts about this? Comment lang po down below at magbabalik ang usapang Tito Manny. Diyos, si Agnina.